Ilang bundok ang inakyat at binaba, subalit walang natatagpo ang ligaw na hayop. Nang makaramdam ng pagod, napagpasyahan munang magpahinga. Tanghaling tapat na, kung kaya't pinagkasya ang dalang baon. Kuya, parang naghahanap lang tayo sa wala eh. Ilang oras na tayo nagpapalaboy-laboy dito. Wala naman tayong makita. Kahit ibon wala ko napansin. Hoy Roland, ang ganitong gawain kinakailangan ng mahabang pasensya. Maghintay ka. Mamaya sigurado meron tayong makukuha sa kabundukang to. Malay natin, may madiskubre tayong pagkakaguluhan ng lahat. Pagkakaguluhan ng lahat. Yan naman ang palagi mong sinasabi. Ilang bundok at gubat na yung pinuntahan natin. Mga ordinaryong hayop lang yung natatagpuan. Tapos mukhang wala pang mapapala. Ikaw naman masyado ka mainipin eh. Kalmahan mo lang. Matuto ka maghintay. Dahil dyan lumalabas ang magandang resulta. Wika na Ringo. Nakangiti pa habang hinahanda ang kamera at iba pang mga gamit. Bahala ka nga kuya. Maglalakad muna ako. Aliwin ko yung sarili ko. Hoy, bumalik ka ha. Huwag kang lalayo. Baka mahirapan akong hanapin ka. Malawak pa naman yung lugar na to. Hoy, Rol! Etong batang to, hindi nakikinig. Naglakad si Roland kahit saan niya gusto. Tahimik ang kagubatan. Walang sagabal sa paglalakwat siya. Marami siyang kinalikot. Lalo na ang mga bulaklak at halaman na unang beses nakita. Kung halaman at bulaklak na lang kaya yung aralin ni Kuya Ringo, meron pa siyang mas mapapala dito. Ang gaganda oh. Wika ni Roland habang tinitig ng mabuti ang mga pinitas na bulaklak at halaman. Naupo siya sa tabi. Pinagkaabalahan ang mga ito. Ilang sandali pa ang lumipas. Napansin niya ang kaluskos sa hindi kalayuan. Naagaw ang atensyon, kung kaya't dahan-dahang lumapit upang alamin. Malayo pa pero nakakaamoy na ng masangsang. Nang ilang metro na lamang, hindi na tumuloy si Roland nang makita ang isang kakaibang aso. Malaki kumpara sa normal. Nanlilisik ang mga mata. Nakalabas ang mga pangil at naglalaway. Nakatayo ang buntot at tenga. Umaangil at nakahanda ng umatake. Hindi na inantay ni Roland na kumilos pa ito. Kumaripa siya ng takbo pabalik sa direksyon ng kapatid. Kuya, may kakaibang aso doon oh. Hindi ko mapaliwanag basta nakakatakot eh. Kakaiba? Aba, ayos yan. Saan mo nakita? Puntahan natin, baka ibang uri ng aso na tuklasan mo. Wika na Ringo. Dali-daling hinanda ang mga kagamitan. Nababaliw ka na ba kuya? Parang halimaw tapos pupuntahan mo. Kuya, hindi maganda ang kutob ko sa lugar na to. Umuwi na lang kaya tayo. Hoy Roland, normal ang mabigla o magulat kapag nakakita ka ng ibang bagay. Malay natin kung anong klaseng aso yan. Halika na, nasan ba ang daan? Bahala ka dyan. Tama talaga si tatay, nahihibang ka na. Nilamon na ng sistema ang utak mo. Pati nakakatakot na nilalang. Balak mo pang pag-aralan. Kung makapagsalita ka, kala mo ikaw yung panganay ah. Naninigaw ka pa. Masyado ka madrama sa tuwing nakakakita ng kakaiba. Ilagay mo dyan sa kukote mo. Maraming bagay pang hindi natutuklasan sa mundo. Kaya pakiusap, kumalma ka. Kasama mo naman ako eh. Iniwan ni Ringo si Roland. Dumiretso siya sa lugar kung saan nakita ang sinabing aso. Pagkarating, hindi makausad nang makita itong nakaabang. Katulad ng kapatid ay kumaripas ng takbo dahil sa takot. Roland, tumakbo ka na, dalian mo! Lintik, may halimaw nga! Nag-unahan sila sa pagtakbo. Dire-diretso at wala ng lingon. Hindi nila alam kung saan bahagi ng kabundukan napadpad. Ilang minutong ganon ang nangyari. Tumigil lang nang mapansing wala na ang aso. Sabi ko naman kasi sa'yo eh. Ayaw mo pang maniwala sa akin, tignan mo. Muntik pa tayong mamatay dun ah. Tama ka. Kakaiba nga yun ah. Pero anong klase? Alam ko